Nasa Constitution ang pagkakaroon ng transition government. Nakasaad yan sa Article 7 ng 1987 Philippine Constitution. Pero ang requirement, hindi lang ang presidente ang kailangang mag-resign para ma-activate ito. Dapat parehong mabakante ang pwesto ng presidente at vice-presidente. Pero hindi wantosawa ang transition government dahil malinaw sa konstitusyon kailangang maisagawa ang special election sa dalawang bakanteng posisyon makalipas ang 45 days pero hindi dapat lalagpas ng 2 buwan. Ang lehislatura ay gagawa ng isang special elections para maghalal ng mga dalawang vacancy sa pagkapangulo at saka sa pagkapangalawang pangulo. Doon lamang po tayo. Ayaw po natin ng lalabas po tayo doon po sa bakuran kumbaga ng ating konstitusyon. Pero hirit ni Kontradaya Convenor Danilo Araw, para matiyak na mangyari ang pagbabago, kailangan ng extra constitutional mechanisms para sa isang transition committee upang maiwasan ang anumang hocus-pocus sa special election. Totoo po, inaamin namin ang transition committee wala sa saligang batas, that's why it's called extra constitutional. Pero itong mga ganitong klaseng sitwasyon natin would call for certain extra constitutional mechanisms para masigurado natin na ang pagbabago ay mangyayari. Hindi rin anya kailangang sumali ang ruling class sa Transition Election Committee. Sa halip, mas aanyayahan daw niya ang mga taong nagmarcha sa mga lansangan at nakilahok sa mga panawagang pagbabago sakaling matuloy man ang pagbibitiw ng dalawang mataas na opisyal ng gobyerno. Lahat po ng mga naninindigan para sa demokrasya, para sa transparency and accountability are more than welcome to provide suggestions on how the transition committee can go about. Siyempre, magsisimula ito, sino-sino ba yung mga organisasyon at mga personahe na nagsasagawa ng mga kilos protesta. Pero para kay Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, mas makakasama sa ekonomiya at sa imaheng pampulitikal sa pananaw ng ibang bansa ang anumang pagbabago sa gobyerno. Hindi makakabuti in the long run, no? In the short and then the long run sa ating bansa. It will be magkakaroon ng uncertainty, political uncertainty, instability. Dapat nasa tayo within the framework of the Constitution. Naiintindihan niya ang galit ng publiko dahil sa korupsyon, pero kailangan ng political stability para mapanagot ang mapatutunayang nagkamal ng bilyon-bilyong piso. Suportado niya ang mga pagkilos gaya ng upcoming trillion peso march sa November 30 para hindi mawala sa focus ang sambayanan.